Good morning. Sinong uunahin sa inyo? Good morning po. Sinong nauna sa inyo? Sila, sir. Sila? Alas 4:30 pa kami umalis sa Antipolo. Sa Antipolo po kami. Alas 4:30 ng? Madaling araw. Bakit sobrang aga? Di, baka matraffic at saka hahanapin pa namin sir eh. Baka maligaw kami. Nagkaligaw na nga kami. Si Sir Edgar, ano po? Opo. Ang ano si Sir Edgar po kasi is na-involve po yung family nila sa aksidente na hindi na po sila tinulungan noong buong truck operator. May mga kasamahan din po sila na umaga na aksidente rin po nung truck na mga nag-give up na rin po. So parang hopeless na. Okay. Saan po nangyari ang aksidente? Ano po, Sitio Quetong Baras. Baras, Rizal. Opo. Barangay San Salvador. Anong sasakyan ang sangkot? Bali 5 po kami sa sakyan lahat. Ang truck po na nawalan po ng preno palusong kami po paakyat. Ngayon yung sinundan po ng truck, 2 close van. Ang tinira niya muna yung isang close van na una, tinamaan sa likod, umikot, natumba po yun. Ngayon, ang ginawa ng truck, dahil wala na siya madaanan, nag-counter po sa akin ngayon. Ako yung tinumbok niya. Nung tinumbok ako, iniwas ko ng puti. Ang liit lang po ng daan nun, sir. Yung kanan, bangin. Kaya ang ginawa ko, nung pabulusok na po yung truck, iniwas ko ng puti para huwag lang ako mapailalim ng truck kasi puno ng grapa yung truck eh. Ngayon, pag ganyan ko, tinamaan pa rin po yung kalahati. Tapos tumalsik na ako, natapon ako sa bangin. Nahulog po ako sa bangin, mabuti, hindi po ako namatay. Pero sigurado ka pang buhay ka ngayon. Kaya iisip ko nga eh, sabi ko, matindi po yung nangyari. Swerte ano? Tsaka ito po, Arnel, sila po ay gumano na sa maraming hearing. Lagi pong, ang pagkataka po nila ay lagi pong nare-rescue. Hindi, ganito. Involved accident. Opo. Kayo ba magkasama sa aksidente? Hindi. Isa lang kayo sa sakyan o magkahiwalay? Yung kapatid ko po yung namatay sa kayong asawa. Nauli na yung pamangkin ko 3. Okay, sige. Mamaya sa'yo. So, nasaksihan mo kapatid yung aksidente. Opo. Sa parte mo, doon sa sasakyan mo, may kasama ka, wala? Ako lang po mag-isa. So, buhay ka. Opo. Ang sa'yo, damage sa sasakyan, pwedeng makita. Opo. Ay, wala na to. Ano? Opo. Insured ba ito? Buti naka-insured yan eh. Comprehensive? Naka-comprehensive ako. O, kumusta na? Nakakuha naman ako ng 250 dyan sa insurance. Kaso nga lang, Kung comprehensive 250, para saan yon? para dun sa para pinabayaran lang sa amin ng parang binigyan ng... Hindi, may tanong ako sa'yo. Ito bang kotse mo? Sapat ba yung 250 para makabili ka ng kapalit? Ay, 280 pa lang. 280 sapat ba? Ang naka-insured po kasi sa policy niya, sir, parang nasa 340 plus ang nasa policy namin. Cover po. Ang coverage niya. Kaso nga lang, binaba ko ng insurance dahil depreciation daw. Sabi ko, hindi. Kaya sabi Nako. ko, Kailan pa nangyari ito? October 9 po, 2023 pa. Ang problema, siyempre, ni-receive mo yun. Opo. Yung pag-receive mo na yun, parang naputol na yung karapatan mong kumulekta. Yung para dyan. Eh, yung mga pang-pa-hospital namin, yun ang problema ko kasi hanggang ngayon, under therapy, nagka-problema po ako dito. Kasi, Magkano ang nagastos mo sa ospital? nasa na po ako ngayon. Kaso nga lang yung mga resibo nga, ang iniisip ko, hindi ko na natabi yung mga resibo. Nag-MRI pa ako. Tapos napigil ko na po yung aking therapy kasi hindi ko kaya. 7,000 per week eh. O sige, mandali. Anong ginawa mo sa pera mo? Bumili ka ng kapalit ng kotse? Hindi po. Pinera mo na lang. Pinira na lang. Tapos pinakilo mo. Pinahit sa mga utang. Tapos pinakilo mo na lang to. Hindi, kinuha ko ng insurance yan eh. Kinuha ng insurance. So, pinapirma kami ng dito. Ang pinaka-concern mo na lang ngayon, yung sa medical expenses. Tama ba? Gano'n na mangyayari. Pero, bawal naman po kasi yata sir mag-double Kasi ang iniisip namin,
Siyempre, ang dami na rin namin abala dyan. Tapos yung gastos ko namin sa mga ospital. Ang tanong ko sa iyo, kapatid, bakit ngayon mo lang naisipang lumapit sa akin? Nagpunta po kasi kami sa kay Tolpo nung umpisa pa lang nakaapat na balik na kami kay Tolpo. Second floor na po kami. Ang mali mo, dapat nakipagkabit ka muna sa ito. Sige, kaya nga po, siyempre sinusundan ko po yung mga vlog niyo po. Nakikita Kung ko. ito ay may kabit, may away, baka naharap ka ni Senator Tulfo. Totoo, matagal namin nang inano yung paano ka namin mapuntahan. Kasi siyempre, nung election pa lang kasama sa buto namin to Kasi mga riders po yung mga... So, ibig sabihin, walang nangyari. Wala nangyari sa... Wala pong tulong mula po doon sa Wala po. Wala. Wala. O sige, hawakan mo muna. Sa iyo, kapatid, namatay ang Yung kuya ko po. kuya mo. Yung asawa niya. Tapos, Yung asawa ko. Yung asawa. Ulila po. ilan ang anak? 3 po. Ilan taon ang panganay? Ano po, 14. Naku, ano sinasabi Tapos ko? wala pa kami na ano. Kahit yung borol po, hindi kami nakakuha. Dalawang, pinili namin yung kapaw 60 po. Dalawa sa... Alam mo, sabihin ko lang sa iyo at sa ating mga kababayan, kaya hindi kami tumitigil sa advokasya. Ang namamatay, ang aksidente sa Pilipinas, mahigit 150,000 taon-taon. At ang namamatay dito sa Pilipinas dahil sa aksidente, vehicular accident, sa statistics, Brother Matt, ng PNP, taon-taon, mahigit 5,000 ang namamatay dahil sa vehicular accident. Pero may nakausap ako, ang sabi daw ng World Health Organization, may data ha, nasa 12,000. Hindi ko naman sinasabing mali ang statistics ng PNP, pero pwedeng totoo yung sinasabi ng kausap ko. Kasi sa hospital sila kumukuha ng data no? Ibig sabihin, baka doon sa police, hindi lahat nare-record. Oo. Base sa actual na, yung ginagawa natin, Brother Matt, Yes po. pag may seminar tayo, may pinapapila tayo, random, 10-10. Doon sa random na pinapag-participate natin para ma-evaluate. Actual to ha, 80-90% ng motorista pala may anak. Actual yun, may record tayo. 70, 80, 90% ng namamatay sa vehicular accident may anak. So kung ipagpalagay na lang natin doon sa average, 80% ng namamatay may anak. So kung 5,000 ang namamatay taon-taon, times 80%, nasa 4,000 ang namamatay na may anak. At base din doon sa actual survey natin, actual survey to, nag-a-average na ang namamatay ay 3. Average. Yung sinasabing average, halimbawa, tinanong natin, lahat nung may sa 10, lagi yan Yung may anak, 1 step forward. So, usually, 80, 70, 90%. Then, iniisa-isa namin tinatanong yon. Ikaw, ilan anak mo? 2, sir. Ikaw, ilan? 1, sir. Ikaw, 5. Ikaw, 6, 7. Yes. Pag dinivide mo yon, kung ilan yung may anak, nag-a-average ng merong 3.7, ibig sabihin, 3. Hindi nababa sa 3. So, kung taon-taon ang namamatay ay 5,000, ang 80% nun, 4,000. Times 3 na anak, average, 12,000 ang mga batang nauulilat taon-taon. Hindi bumababa sa 12,000. More or less 12,000
ang batang nauulila sa Pilipinas taon-taon. At ako bilang isang anak mahirap, ang totoo, lumaki ako sa bahay kubo yung bang ang dami mong gusto, hindi mo mabili. Gusto mo ng lumpiang sariwa, patingin-tingin ka na lang sa kumakain. Gusto mo masarap na ulam, hindi mo mabili. Ang daming kulang. Alam na alam ko, sa mahirap na pamilya, pag namatay ang tatay o nanay, peste ang buhay ng naulila. Kaya tayo hindi napapagod. Nagsiseminar kami sa iba't ibang bayan ng ating bansa. At banggitin ko na rin sa inyo, kaya ako'y nangarap magsenador. No? Since 2006, may advocacy tayo. Nung ako ay na-assign sa HPG. Kasi nakita ko, ang daming namamatay No? Nakita ko, araw-araw may nakukutongan Alam mo ang ugat nito? Yung pagkukulang ng LTO. Kasi, hanggang ngayon, may nababalitaan tayo, basta may pera ka, kahit wala kang alam, magkakalisensya ka. Yan ang malaking problema. No? Mabuti at seryoso yung bagong LTO chief ngayon. Si Asik Lacanilaw. No? At base sa kanya, hihigpitan nila yung mga accredited school na tumatanggap ng non-appearance. Yung non-appearance, magbabayad ka ng, sabi nila, 3,500, wala ka ng seminar, magkaka-student permit ka na, may mag-a-assist sa'yo sa LTO. So, ang malaking issue dito, libo-libo ang namamatay. At ang sinisira nito, pamilya at kinabukasan ng libo-libong bata. At yun nga, nung nasa HPG ako hanggang sa PNP, malinaw na malinaw sa akin kung pababayaan ito, mas tataas ang krimen sa ating bansa. Bakit? Yung mga batang nasisira ang buhay, kinabukasan. Dahil, yan kaya ko lang naman naalala ito, ikwento. Ito yung isang patunay Tama. Mag-asawa na matay, 3 ang anak, ang panganay 14 years old, di baka ang bunso niyan mga 6 o 7 years old. Mga 2 years na kasi nangyari na Tama ako. 2023. Hindi ko naman sinahamak si kapatid. Hindi naman yan mayaman na para sabihin mo na siya ang sasagot ng pagkain ng mga bata. Siya ang sasagot ng pag-aaral ng mga bata. Kaya ito, malaking issue ito Malaking problema ito, sa totoo lang. Balikan ko lang, 2006, Carlo, hanggang mag-kernel ako, maglitan. Kaya ako'y pumasok sa politika, naisip ko, namin, ng aming pamilya, ng mga kasama ko, may hangganan yung buhay ni Colonel Busita. May maganda akong programa, Carlo, para itong road safety education, mabigyan ng sinserong pansin. Kaya ako pumasok sa politika. Pangalawa, yung talamak na pang-aabuso at maling pagpapatupad ng batas sa motorista. Biruin mo, truck driver galing Visayas, galing Mindanao, aabusuhin ng pulis, aabusin ng enforcer, hindi naman lahat, pero araw-araw may pang-aabuso. Katulad nito, biktima rin ng maling panghuhuli. Akalain mo, ang hirap ng buhay ng mga bus drivers na nakasama natin ngayon. Buhay ang puhunan, ibig sabihin kung bus driver ka, katulad nila, galing sa Visayas pa nang gagaling yung bus, babiyahe sa Manila, buhay ang nakataya. Bakit? Yung sobrang pagod, puyat,
maaksidente, kung mamalasin, patay. Tapos, ang problema nitong mga kapatid nating bus driver, pagod, puyat, sobrang layo. Pag nasangkot sa aksidente, babayaran ng company, di ba? Tapos, i-deduct sa kanila. Oh. So, yan yung mga dahilan kung bakit ako'y pumasok sa politika. Ang buhay ko may hangganan. Aminin natin ang totoo. Malaking bagay pag ikaw ay nasa posisyon at gusto mong tumulong. Tama. Ay katulad yung problema ninyong yan, nababasa ko na yan. Na tinalikuran kayo noong may-ari nung truck at huhulaan ko na maaring may impluwensya ito. Kaya ang ending, sorry kayo. Hula ko pa lang yun ha, hindi pa ako tapos sa pag-usap dito. Ay kung pinala tayong senador, baka sabihin ko sa inyo, in less than 1 week, resolve ang problema nyo. Pati itong may problema sa bus. Kaya ako nababanggit yan, more than 30 years ako sa police service. Alam na alam ko, pag katulad ko na gusto kong tumulong sa inyo at ako'y nasa posisyon at ang ating paninindigan ay tama, walang mahirap, madali lang. Bakit ko sinasabi yan? Yun nga tiwali nagagawa ayun pa kayang tama at mabuti ang intensyon. May hangganan ang buhay ko Katulad yan, 19 Congress, nakaupo ako sa Kongreso. May magaganda tayong bills. Ano yun? Pag mali ang huli sa'yo, nag-contest ka. Ngayon pag mali huli sa'yo, hindi mo na gustuhin mag-contest. Bakit? Kung taga-Tugiga raw ka. Mali ang huli sa'yo ng LTO, mali ang huli sa'yo ng enforcer sa Manila, taga-Tugiga raw ka. Ang multa mo ay 1.5, halimbawa. Ba't ka magko-contest? Mag-file ka ng contest. Mag-schedule ng hearing. Lalabas resolution. Di 3 araw kang from Tugiga raw, pabiyagang Manila, 3 beses. Kulang ang 1,000. Absent ka pa sa trabaho. O sabihin mo na lang, ang magagastos mong kabuuan, 6,000. Yung multa ng maling huli sa'yo, 1,005. Mas pipiliin mong magmulta na lang at masama ang loob mo. Bakit? Pag nanalo ka naman, kansilado lang ang huli. Yung humuli sa'yo, tatawa-tawa pa. Sasabihin sa'yo, tanga talaga to. Kasi nga naman, 1.5 yung maling huli, nag-contest ka, ang nawala sa'yo, 6,000? O di, logi ka. Sa panuhala nating batas, pagka nag-contest ka at nanalo ka, kung halimbawa, taga Mindanao ka, ang gastos mo ay 12,000. Kabuang gastos ay 3 beses kang pumunta sa LTO, halimbawa, 12, sabi mo 10,000 para mas madaling kwenta, ay 3 beses, di 30,000. Ang panuhala nating batas, times 3, 90,000 ang babayaran sa'yo. Sabi ng mga makasarili, ba't daw ang laki? Ang sagot ko sa kanila, sa mga kumukontra, di turuan nyo yung tao nyo ng tamang trabaho. Walang pag-uusapang danyos. Tama. Di ba? Ang problema, malalakas yung humarang. Gusto ko sabihin kasi sa inyo at sa ating mga kababayan, sa politika, ang usapan, paramihan ng kakampi. Kahit maganda yung panukala kong batas,
malakas ang masasama at kontra, wala, talo tayo. Yun ang nangyari. Ano pa yung ating panukalang batas? Available sa merkado. Yung kulay blue na ilaw. Bumili ka sa merkado. Sa bentahan ng auto supply. Available ang blue na ilaw. Pero pag naikabit mo na, huli ka, 5,000 multa. Anong dapat doon? Dapat protektado ang motorista. Pag nahuli ka, blue ang ilaw mo, may pakita kang resibo, dapat ang pagmultahin yung binilihan mo. Halimbawa, panukala natin, ang ilaw mo ay blue, nahuli ka ng LTO, di 5,000. Ang panukala natin doon, bayaran mo yung 5,000, di ba? Pero may resibo ka, babayaran ng dealer yon ng store, auto supply. Kung 5,000 times 3, 15,000 babayaran sa'yo. Bakit? Danyos. Niloko ka, binentahan ka ng... So, yun yung panukala nating batas. Kahit isa walang nakalusot. Pero mga... Ay, nako. Pag mahina ang loob mo, sasama talaga ang loob mo. Kaya tayo nagtangka na magsenador. Siyempre, pag senador ka, mas malakas ang power mo. Magagawa mo yung... Ako kasi, kaya gusto kong magawa ko yung alam kong tama na mabuti para sa ating mga kababayan. Hindi naman tayo pinalaking mahina. Na dahil sa nakaraang eleksyon, ayawan na, hindi pwede. Kasi ang dami pa rin naapi, ang dami pa rin naabuso. Basta ako, hanggat may lakas, lalaban at lalaban tayo. Kasi yung masasama, may katapusan naman yan. Diba? Ang buhay parang pelikula. Tama. Diba? Sa ending, ang panalo, yun tama. Kaya naalala ko lang yan, gawa ng kaso nito, ng kapatid niya. Di ba? Ngayon, meron naman tayong abogado dito sa RSAP. Mag-uusap kami. Paano natin nahabulin yung responsable doon sa nangyari sa iyo at saka sa kapatid mo. No? At ano ba ang nakabangga sa inyo, kapatid? Truck po, dump truck. May informasyon kayo kung kanino ang dump truck. Meron po ito. Kanino daw yan dump truck? Yan po ay nagpunta kami sa LTO, binigyan kami ni Tolpo ng recommendation na tingnan namin doon sa LTFRB kasi ginamit sa hauling di ba? Ngayon, pagdating namin sa LTFRB, hindi naka-restore doon. Lumipat kami sa LTO, andun nakita yung naka-private. So, ibig sabihin, kung nag-verify kayo sa LTFRB at wala doong record, Wala. pagpunta dyan sa LTO, may nakita. Meron po. Naka-private. Naka-private siya, tapos expire po yung kanyang rehistro. Nung nakabangga siya sa amin, October 9, hindi po nakarehistro yung truck. Pero excuse, di ba inimbestigan ito ng police station? Opo. May tanong ako, dahil may namatay, ang police station ba nagsampa ng kaso? Opo, yun sa Taytay, hindi na namin sa Taytay. Nasampahan ba ng kaso? Yung driver lang po. Yung driver lang. Hindi nila sa operator. Yung truck na impound, Na-impound, nandun po sa baras. hanggang ngayon? Opo, nandun. Hanggang ngayon? Opo. Ah, Pinagturan ko pa nga po doon sa may... pero, siyempre, Ito po so, na-identify yung may-ari nung truck. Grabe pala. Teka pala, ba't ganito ka grabe ang wasak nung truck? Nahulog. 5 po yung inararo niyang sasakyan Panghuli dito. Pasok yung budget po dyan sa ilalim. Pinakahuli, ito yung kapatid niya. Wala nga mukha yun nung binuhol. Tanong ko lang sa iyo, sa pagkakaalam ninyo, ilan ang namatay doon?
Yun lang mag-asawa? Mag-asawa. Yung bata po na itapon ng namin. Nako. Ayun yung kwento ng bata. Dito Ay. nabungi yung anak dito. Anak mo. Tatlo sila Ah, binato yung... Opo, binato. Tapos ang huling sabi sa kanya, ingatan mo yung buhay ng mga, Anong sasakyan ba nung kapatid? ano ba, badya. Yung tricycle. Yung, Ah, badya. Opo. Durog na durog. Pero yung base doon sa kwento ninyo kasi, hindi talaga kayang iwasan yun eh, ano? So, Hindi po. malito ko yung Ang liit lang ng kalsada, sir. Bangin yung kanan. So, nung ma-aksidente ito, may load and truck. Meron po. Puno ng Graba. grama. Ng graba po Hindi yan. kami napigilan. Hindi ginaya ng preno. Hindi kaya. Hindi sabi ng painante niya, wala na talaga preno pagbulo. Taga doon sa amin yung painante eh, yung bata. Kakilala niya eh, yung kainante. Naglakas loob lang daw yung mga. So, kayo ay taga Rizal. Opo, Rizal. Pareho. Antipolo, siya naman barat. Sige. Kapatid, ano, may emergency kasi yung ating abogado. Opo. Magkikita kami bukas or Monday. At pag-usapan namin to. Action na natin to legal. No? Ang ano po kasi dito, sir, kaya na nag-atubili kami kung actually sinabihan na kami ng abogado doon ng hearing namin ay demanda namin yung may-ari ang nakarehistro. Hindi ba ginawa ng... Kami daw Police? po ang mag-ano, hindi Hindi, ibig sabihin, hindi kayo in-assist na dapat ang isinampang kaso dyan sa driver at sa may-ari. huli na po. Itong huli lang po niya inano. Huli na. Huli na sinabi sa amin na mag-file daw kami ng demanda sa may-ari. Ngayon, ang inano namin, nung pinuntahan namin po yung nakaano sa LTO na yan, yung may-ari, taga Barangay Hero Hindi, kaya nga, na-identify niyo yung may-ari. Opo, pinuntahan namin. Nakausap niyo. Opo, ngayon ang sabi, nabenta na daw nila yung truck matagal na. Yung truck nabenta Yun na ang daw sabi. nila. Yun ang sabi. Ngayon, Hindi naman pwedeng ganun lang. Kailangan sa kaso. Kailangan may deed of sale. Kaya importante yung deed of sale. nagbigay sila ng deed of sale. Ang problema, ang humaharap sa amin, nakipag-areglo, yung asawa ng hepe. Kasi nga sa kanila napunta yung truck eh. Yung truck eh. Ngayon, Ibig mong sabihin, nung mangyari ang aksidente, ito na ang may-ari. Yung Rodolfo. Yung nakikipag-usap sa inyo. hindi po yan humarap, sir. Yung nakipagharap sa amin dyan, yung Asawa ng ng hepe. Hepe ng, hepe ng pulis. pulis. Opo. Kasi marami nakakaalam doon na talagang siya may-ari ng truck. O di, kung ako hindi nagkakamali, nasa active service pa yung pulis. Opo, nasa hilltop daw siya ngayon, nalipat yan. Hilltop. O di maganda, pabor para sa inyo. Ang problema lang namin ngayon, siyempre, parang Kasi- gumawa ng dami. Pagka pulis ka at nagkaroon ka ng kapareho Sinadyan nito, ko yung asawa ko, sabihin mo yan sa driver, wala na kaming pananagutan yan, yung driver. hindi, meron yan. Kasi nakapachat ko po eh, kalo ko kinaan. Hindi, wag na kayo makipag-chat-chat. Saka sila po yung umarap sa amin sa Hindi, wag na. Action na lang natin to ng Ayun, ano. Ito nga yung Tapos ginasas wala namin sa kang, mga nagtataka kami nito, wala ngang presyo sa yung deduction. Pwede ba yun? Nakanotaryo, wala naman ng presyo. Kaya sabi ko, parang niluto nila yung deduction eh. Gumawa Hindi sila ng bale. paraan. Sa Pasig pa nakarehistro yun, nakanotaryo. Ito, notary public. Ay, ano yan? Mache-check naman sa notary public. Doon sa nag-notaryo. Kung naipasok yan, o gumawa lang sila ng parang Mache-check naman to. pwede Kaya lang. yung po kaya mga matanong po, yung po kaya mga kasamahan nila ng biktima din na mga sumuko na po. Dahil sa Yung iba na kasama ninyo, ano naman ang... Yung isa po, na may hawak ng van na isa na dalawang close pan kasi. Yung Wasak isa din. nagkasakit ngayon siya, nasa Bicol ngayon, hindi nga nakakaati ng hearing. Kawawa nga. Yung sasakyan niya, Hindi, ganito. Kung may contact kayo doon, meron po. o ganito ha, kapatid. Kausapin mo si Atty. Lieb Yes, sir. kung anong araw, exact date siya mag-report next week. I-informahan mo sila. Mm.
May hearing po kami. Doon sa hearing ninyo, ang may kaso yung sa driver. Dumadalo. Dumadalo naman po. Ngayon, kinausap siya nung abogado doon, nag-ano sa amin na kung ano, areglo na lang. Sa license yan, ano sir, 1-2 lang. Tapos expired pa lang. Expired din yung driver eh. Nung naka-accident, expired din po yung Ito lang yung lisensya niya, tapos nakapag-grade siya ng down truck. Meron Kaya nga, ano talaga, may license siya na ano eh. Dito, di ba? expired din po yung ano, tapos 1-2 lang yung ano. Pari yung sa Nalito ba na po? 1-2, non-pro, lalabas talaga dyan. Expired pa siya. May pananagutan yung driver. Ay, yung may-ari, sorry. Ano ito yung ano niya, dinirify ko rin sa LTO yung ano niya eh. Ito. Tapos nakarinig. Hindi, kaya nga sinasabi ko sa inyo, may pananagutan talaga dito ang may-ari kasi bakit niya pinayagang magmaneho yung hindi qualified driver para sa truck. Katulad ko, marunong ako magmaneho 1-2. Pero siyempre, pag ang imamaneho ko na ay dump truck, Hindi pwede. ay hindi pwede, hindi madali. Kaya nga. Hindi ako qualified magmaneho ng dump truck. Sir, itanong ko lang po, sir. Kasi ang pangyayari kasi dyan, October 9 po yung aksidente, no? Expired po yung truck. Ngayon, siyempre natakot sila kasi hindi nakarehistro yung truck. Paano po nila naparehistro yung truck ng October 11, 2 days lang, hinabol nila yung rehistro. Paano nila na-naperas yung truck? Nandun pa sa yung site eh. Yung sa police po to gano'n. Na-rehistro? Na-rehistro 2 nila, days? hinabol nila, October 11. October October 11, nahihabol nila. Expert talaga ng pinili niya. Oo. Pati LTO, maimbestigan dito. Oo, kaya nga, nagkataka nga. Wasak yung truck eh. Opo. May nagkataka ako. 2 days. May nag-chat kasi yun, kasi minanong ko sabi sa akin, na-i-restore na yan. Ito sir, yung yan, may record dyan. Yung huling, last registration nila, October 11, hinabol nila. Paano nila na-registro? Ina-accident yung driver na yun. Opo, October na, naka-accident yun. Paano pa nila na-registro yan? sabi nga nilang ano, 2 days lang, hinabol nila. malakas sa LTO. Hindi, magkakaproblema ito kasi hindi ko sure ha. Ang nakikita ko, may nag-advise dyan, iparehistro tapos ganun nga. insured Malakas kasi para yung makaklaim sa insurance. hepe yung- Yun ang nakikita ko dyan. Hindi ko lang sure ha, speculation. Kasi bakit hinabol? Hinabol nga nila. Tapos, hindi bale. Pero Colonel, parang wala po na yung pag-connect sa yung insurance company yung sa truck. Wala po kasi expire eh. Wala nang insurance yun eh. Hindi, ang ano natin dyan, pwedeng, hindi ko sinasabing sigurado tayo. Opo. Kasi, anong dahilan para habulin pa ang rehistro, Ganun nga. samantalang wasak yung truck? Di ba? Total wreck. So, ang isang pagdududa ko dyan, nirehistro, in-insured, makaka-claim sa insurance. Oo, late na sila eh. Hindi, ano eh. Yan ang nakikita ko dyan. Hindi bale, kapatid, ulitin ko. Opo. Kunin mo number. I-arrange mo kay Attorney Liep. Kung may kasama kayo, mas maganda. May sama niya dito. Ayaw po kasi yung ano, yung kalingka po yung nanay ng... Yung nanay, May namatay ba doon? Ayaw po yung anak niya. yung anak niya, mag-asawa kasi. Yung pumupunta po sa hearing, yung nanay ng ano po. Galing pa ng Kalingga. Asawa ng kapatid. Ang laki ng pamasahe. Nagkakalingga po kasi yun eh. Yung babae. Mag-send po kayo ng ano. Kailan po kayo. Hindi bale. Kung sino na lang muna ang available. Kasi kung maghihintayan eh. Mali po kasi pumasahe ng taga-kalingga po. Paano yung isang kasama namin si Alvin, may sakit. Namamanas na nga po. Mula nung After ng na-accident. incident. Opo. Mula nung Andun pa rin yung... Yung na-aksidente sinasabi mo na involved, may pamilya din. May pamilya din po yun. Ano naman ang damage sa kanya? Basta tinama yung sasakyan niya. Hindi, sa tao. Dito, tumasakit yung tagiliran niya. Hanggang ngayon, ano na siya. Hindi ko alam kung nagpa-general check-up siya. Hindi bale, sige. Pati nga yung ano, mga sasakyan niya, battery doon, nawala na doon. Yung tayo niya doon, wala na. Di bale. At bibigyan natin ng legal action
No? Ang korte kasi, pagka tama ka at may tutulong sa'yo, may pag-asa ka, may laban ka. Kung may tutulong sa'yo. Pero pagka wala, ay hindi, sorry ka. Kaya daw kay Tolpo, parang nawala na kami ng pag-asa. 4 na bis na kami bumalik doon. Pero hinaharap kayo. Wala po. Yung mga staff niya lang sa baba, sa screening lang. Sige. Ba't naka-4 kayong beses? Pinapabalik-balik po kami. Kasi ang unang sagot sa amin, ay nakasampa na pala yung kaso niya, hindi na namin pakikialaman niya. Yung nasabi. Ngayon, ang lawyer ninyo galing sa PAW. Opo, yung attorney po. Sige. Pero wala pa tayong nakakausap na lawyer na magsampa na ano. Yung mismo sa hearing lang po. Ayun lang yun. Hindi bale, action na natin yan. Yun yung isa sa pinapangarap natin na mabigyan ng ano yan, yung programa ba yun? Yung mga batang katulad nung naulila. Libo yan Ayaw ko lang sabihin sa public anong plano ko. Baka lalabas. Stress pa Ngayon, natanggap niya na. Baka lalabas, nagyayabang tayo. No? Di bale, action na po natin yan. Maraming salamat po. Sabi ko para, layo po namin Buti ka. Alam mo, kung ako lang ay, kasi, to be honest with you, kami ay may mga seminar sa iba-ibang lugar. May tumutulong naman, pero hindi sapat. Kung ako'y nasa posisyon ngayon, babawasin ko ang gastos niya doon sa sweldo ko Bibigyan ko. Paumanhin at yung kaibigan ninyo, hindi naman mapera Kaya kahit naintindihan kong kalagayan ninyo. Dismaya nga kami nung hindi nakapasok yung pangalan niyo. Alam ko naman pamilya namin, puro kayo pinuha. Milyong Pilipino ang bumoto sa atin. Alam ko naman yan. Kaya lang, anong gagawin natin? Hindi man tayo pwedeng maging mahina. Di ba? So, ganun lang muna. Hiramin ko sir yung isang bilog sir, 2 yata na ibigay. Brothers, kayo. Mag-usap kami ni Atty. Liep Kaunting tiyaga Kayo naman ay tingin ko malalakas pa Ay pag niloob ng Diyos na makaupo tayo sa posisyon, babawi kayo sa akin dahil alam na alam ko yung kalagayan ninyo, ang hirap. Paano sir? Tatawag na lang po kayo pag Ilang taon nagmaneho sa bus company, ang hirap. Yung aksidente pa, babawasin sa kanila na dapat naka-insured ang bus. No? Tapos, aksidente niya ng Mayo, charge na naman sa kanya yung charge sa'yo? Dito sa Palbalay, Yung sa expenses, medical expenses. Nakausap na ba ito ni Atty. Liep last time? Nakausap na sir kami, pero hindi ko pa na kami gagawa ng di pa lumalabas yun. Kuya po po yan. 99,000? Naku. Naka-charge po sa inyo ng 99,000. Hindi pa naman. Pero yun ang balak nila itatatry. Alam mo, ang maganda naman doon sa pagdulog ninyo sa amin, kung loobin ng Diyos na makaupo ako, magandang talakayin ito para maproteksyonan kayo ng mga bus drivers na bakit ang isang namin, sir. Nasa GC ng toda na namin. ang isang tinitingnan natin diyan mula Manila, Cubao, babiyahe ng Leyte. Ilang oras yon? Ilang araw yon? Ang dalawang araw sir. Tapos, 2 lang ang nakasampa na driver palitan. Gaano kalayo yung Leyte from Cubao? O kaya naman Leyte to Cubao. Sobrang pagod, puyat, gutom. So talagang malapit sa aksidente. Kung Bisaya na sir, pagdating sa Bisaya, walis na, may balik naman
Kumbaga, pag hinimay-himay mo yung nangyayari sa inyo, mga bus drivers, especially galing Visayas and Mindanao, yung sobrang pagod, gutom, uyat, kasi iba ang tulog sa bahay eh. Tapos pag na-aksidente, babayaran ng company yung sa damage, halimbawa, o kung may namatay halimbawa, tapos babawasin sa sweldo ninyo, ano? Oh. Kaya, loobin naman ng Diyos, makaupo tayo para ito mabigyan ng tamang aksyon. Na dapat matiyak na ang mga buses, mga bus, naka-insured. Para pag may aksidente, insurance ang sasagot. Kasi ang katwiran ko dyan, sino ba naman driver gustong ma-aksidente? Wala naman. Dahil bakit? Ba't mo gugustuhin? Eh, kung mamalasin, mamamatay ka dyan. Diba? Kaya, tiyaga lang ha. At tutulungan ko kayo. At pagka, dahil sa medyo ilan nga kayo? Hindi bale. Kayo ang buhay na bayani. Kayo ang nagtatrabaho eh. Para sa inyo at para sa kasama nyo. At the same time, pati yung mga ibang bus drivers na ganyan ang dinadanas, makakatulong tayo. Kaunting tiyaga lang po. No, at pamanin kayo kasi sabi ko nga, hindi naman tayo mapera. Kung may mapera ako, edi yung balik-balik nyo, bibigyan ko kanyang panggastos, pangkain, hindi ko kayang bigyan. Pero kung makabalik tayo sa posisyon at maalala mo kung ilang beses ka pumunta dito, babayaran ko sa iyo. No? Hindi naman malaking halaga yun para lolokohin kita, no? Diba? Lalo, maganda pala may record, no? Hindi katulad nila, oh. Absent sa trabaho. Tapos may sisilipin pa tayo. Yung kanilang SSS, tax, may deduction, pero hindi nare-remit properly. Maraming ganyang problema eh. Kaya siguro ang maganda dyan, isa batas eh. Pag ikaw ay company, trabahante mo sila, nagdididak ka, hindi mo nire-remit, dapat kulong yan eh. Basta may ebidensya, kulong agad eh. Kasi kawawa, nagsisikap, nagtatrabaho, tapos magugulat ka. Hindi naman kayo lang. Oo. At yan yung mga bagay-bagay na problema na gusto nating aksyonan eh. Alam mo bakit? Totoo, gusto ko alam nyo din ha, ang congressman at senador mambabatas. Gumagawa ng batas. Pero ang isang malaking problema sa ating bansa, may batas naman, pero hindi na ipapatupad ng maayos. Yan yung isa sa gusto nating bigyan ng atensyon. Katulad niyan sa inyong problema. Dapat wala kayong problema eh kung naipapatupad ng tama ang batas. Ano yon? Dapat may insurance yung bus. Kung may insurance yun, wala kayong problema ng ganito. Kung wala kayong problema, wala kayo sa opisina ko. Yan sir. Oh, na dapat kayo focus lang sa inyong hanap buhay eh. O, dagdag stress, dagdag problema. Pero hayaan nyo, dahil bilog ang mundo, tatag lang. At baka confuse kayo, bakit ako pag tumutulong sagad to the max. Kasi bata pa ako, nakita ko na ang diskriminasyon sa mahihirap at mayayaman. Kaya ginagawa natin to. Okay? Pero huwag tayong mawala ng pag-asa. Ang buhay ay
Parang pelikula. Sa ending, ang panalo, yung tama. No? Sige. Kasapin mo si Atty. Liit yung concern nila. At tatag lang ha, mga kuya. No? Bawian nyo ako pagka nakaupo tayo. Yan salitang hindi lasing. Pag lasing ang nagsabi sa inyo, magduda kayo, huwag kayong umasa. Di ba? Oo. Ilista nyo kung ilang beses kayong pumunta dito, ha? At yan naman, hindi napakalaking halaga para lulukohin ko kayo. Ha? Para kayong naguhulog-hulog na. Kasi kaya ako binabanggit yan, Brother Matt, mamaya, kaya ako binabanggit yan, kasi sabi ko, Carlo, pag nakaupo tayo, may utang tayo sa kanila. Sinasabi ko yan kasi alam ko kung gaano kahirap ang sitwasyon nila. Tapos na nga yung kita, ang laki pa ng idididak, tapos yung pag-asikaso, abala, liba sa trabaho, ay kahit gusto kong bigyan ng panggastos at pangkain, hindi ko mabigyan, Kaya, may utang ako sa inyo. Yan ay salitang lalaki. Hindi salitang lasing. Oo. Okay, kaya tatag lang po. Brother, ha? Tatag lang. Yung ngiti mo naman, mukhang okay ka pa Ako, nakakuldin ako Pasalamat kayo kahit hirap na hirap ang buhay nyo, hindi pa kayo niiwan ng asawa nyo. Nagdadagdag pa siya. Nagdadagdag pa. Hindi, hayaan mo. Yan naman matapang Oo. Diba? Hindi, yung akala mo ba, joke? Yung ibang driver na nagkakaproblema, hindi masustento ang pamilya, iniiwan ng asawa. Katulad yung sa demerits, Brother Matt? Yung sa demerits, wala sa batas yun, ha? Yung demerits na ini-implement na LTO, pinagbaligtad ko ng repasuhin yung batas, hindi inutos ng batas yun. Tapos kinonsulta ko sa 2 abogado, wala talaga doon sa batas. Pero lumabas sa implementing rules and regulation yung demerits. Alam mo bang masama doon? 1, hindi inutos ng batas. Number 2, maraming maling panghuhuli. Number 3, kung may violation ka, multa ka. Tapos, i-revoke pa yung lisensya mo pag naka-40 demerits. Ano pang problema doon? Number 4, kung bus driver ka, nababawasan ang driver ng bus company. Kung truck driver ka, nababawasan yung mga truck drivers. Ay mahalaga kayo sa pagsulong ng ekonomiya. Number 5, hindi lang mga drivers ang pinarurusahan nitong maling pagpapatupad ng batas, buong pamilya. Nung nasa kongreso pa ako, nag-submit ako ng House Resolution para imbestigahan yan. Hindi naman tayo malakas sa liderato, hindi nabigyan ng pansin. Sumulat din tayo sa DOTR. Nung panahon ni Secretary Bautista, wala na si Secretary Bautista sa posisyon, hindi pa rin na-aksyonan. Tingin ko naman may pag-asa tayo dito sa bagong LTO chief. Kay Asek Lacanilaw. Aasa pa rin tayo na may pag-asa. Basta tatag lang, ha? Tatag lang. Hindi pwedeng mahina. Pagka umayaw, di talo, mahina ka. Di ba? May matanong ko lang pala, sir. Yung pinapanood ko sa video nyo na ang nagmamanyo ng motor,
yung student permit. Yung angkas ay professional driver. Ay, ba't yun sa rin ko, nire-remove ka tayo lisensya doon. Basta ganito kuya, maraming problema tayo. Mali-mali ang pagpapatupad ng batas. No? Kaya tayo, pag may inaaksyonan, nagbibideo. Hindi para kumita sa YouTube at Facebook. Kasi kung ang gusto ko kumita sa YouTube and Facebook, di pagbawalan ko yung gumagamit ng video ko. Pero kahit sino, pinapayagan ko. Ang intention natin, kaya naka-video, para yung mga pulis at enforcer na kulang sa kalaman, matuto. Yun namang motorista, malaman nila yung tama at mali para kung sila biktima, magsusumbo sa atin. Eh bakit pag natulong tayo, halimbawa, mali ang huli sa'yo, bakit pinapakita ko pa sa video yung pagbigay ng pera? Para yung nabibiktima ng kapareho doon na mali ang huli, magsumbong din sa amin. Kasi nakikita niya na binibigay ko yung minulta niya. Kasi sa LTO mga kapatid, pagka nagmulta ka at mali ang huli, hindi katulad sa karinderya, pwede mong bawiin agad. May proseso. Kaya ako nagbibigay ng pera, pinapakita sa video. Dahil halimbawa, biktima ka kuya ng maling huli, eh tapos hindi naman ako nagbibigay ng pera para mabalik. Eh kung biktima ka rin ng maling huli, ba't ka pa magsumbong kay Colonel Busita? Sayang lang oras. Kaya pinapakita ko. Hindi yun pamumulitika. Kasi hindi pwede sabihin pamumulitika kasi pulis pa ako. Ginagawa ko na yung ginagawa ko ngayon. At nung nasa posisyon ako, pag dumulog ka nakapareho nito, nagbibigay kami ng panggastos. Taga saan ka ba? Sir, Bulacan. O ito, panggastos, pangkain. Pero ngayon, wala-wala muna tayo, ha? No? Pero kung maaalala mo, kung ilang beses ka pumunta sa akin at niloob ng Diyos, sinuporta ng taong bayan, makaupo tayo, pupunta kayo sa akin. Sir, 5 beses akong pumunta sa office mo eh. Ang gastos ko, ganito, ganito. Wala nang kwenta yun. Babalik ko sa'yo. Binabawas natin sa sweldo. Ikaw naman, tatapusin ko lang to bago kayo umalis para madinig ninyo yung issue nito. Kapatid, anong problema naman nun sa'yo? Sir, bali papasok po ng trabaho sa, daan ko po ay Victoria, papuntang Cavite. Dito po sa Cavite nagtatrabaho eh. Taga-Laguna ka? Oo. Oh. Bali sir, lampas na nga ako sa kanya ng mga isang diba sir eh. Hindi, wag mo sabihin yung lampas na o hindi pa. Ang pag-usapan natin kung totoong may paglabag ka. Sir, wala po. Kasi ito sir, meron din naman po akong picture dun sa kasama. Hindi, patingin ng ticket. Oh, ang nakacheck dito, driving unregistered vehicle. Ano ang dala mong sasakyan nun? Motor po. May rehistro. Opo, ito po. Ito Patingin. Hindi, wag ka nang maraming kwento. Kailangan sasagutin. Alam mo, pag marami kang kwento, magdududa ako sa'yo. Tingnan mo yung yung official receipt. Itong certificate of registration, ito certificate na LTO. Para na rin itong flood control eh. Yan na yung bago eh. Dati, ang ating certificate of registration, Maliit lang. Ganun. maganda ang quality ng papel. Kahit mabasa, hindi basta masisira, Brother Matt. Yes, po. Ngayon, ito ordinary bond paper, may bond paper din akong ganito eh. Oh. Tapos gusto ko na rin ipaalam sa LTO, siyempre hindi ko papangalanan yung kilala ko. Ang ginagawa dito, Brother Matt, Yes, po. sine-xerox, ini-scan, tapos papatungan yung date.
Tapos papaserox uli. O di dala niya yung official receipt, hindi na siya expired. Kaya siguro nagtataka ang LTO, bakit ang daming unregistered ngayon? Kasi ito, ang ginagawa ng iba, magse-xerox. Ito po. Tapos, Tatawag ng date. paano ba yon? I-scan? Di pag in-scan mo ito, papasok na doon sa laptop mo o sa computer mo, ano? Tapos, tatanggalin mo yung date. Tapos, magaling naman ang mga IT kung ano yung size nung yung font, no? Yung size, lahat, ano? Tapos, i-delete yung date. May time pang nakalagay. Oh, kasi pag in-scan mo, di ba? Doon sa pag in-scan mo to, papasok na doon sa iyong Madali na po. soft copy. Papalitan mo yung date. No? I-edit na po. Tapos ipiprint mo. Oh. Hindi na expand yung rehistro. Kaya ito, walang security ito. Kaya nga. Mm. Oh, dapat yan alam ng LTO. Wala, parang walang ano Kaya ko ring mag-print nito O sige, balik tayo. Kailan ka nahuli? October 17, 27. October? 27 po. Oh, unregistered vehicle. Bakit may mali ang LTO? Ano ba nahuli sa'yo? Enforcer o deputized? Yung, sir yung po, nandiyan yung pangalan, parang, palis na kasi sila, sir, na. Hindi, enforcer ng LTO. Carlo, nag-check siya, driving unregistered vehicle. Mali siya dyan. Bakit? Ba't sinabi niyang driving an unregistered vehicle? Tapos, not carried ORCR. Ano yun? Hinuhulaan ng enforcer? Expired siya. Dapat yan, habang sila'y nag-uusap, malalaman niya na para bang masesense niya sa pagsasalita niya, may rehistro pero hindi dala. Hindi niya dapat checkan, Brother Matt, yung driving an unregistered vehicle. Kasi nag-note siya ng ORCR not carried. Di ba? So, hindi pa alam. Di sigurado. O sige, ano ngayon ang tapatan tayo? Kasi, tayo, ayaw na ayaw ko yung nagsisinungaling. Inilagay ng enforcer ORCR not carried. Naipakita mo ito, hindi? Sir, Hindi, ang tanong ko, naipakita mo, hindi? baka sir, hindi niya. Hindi, naipakita mo, hindi? Inapoy ko po ng isang buo yan, sir. Nakatiklop po siya sa likod, sir. Saan nakatiklop? Dito? Dito po sa likod. O, bakit? Nakatiklop po siya. Anong nangyari? Sir, kasi yung gusto Hindi, niya. ayaw ko nung kasi. Nung bigay mo, nasa likod. Opo. Pagkaabot. Opo. Tapos, tinikitan ka na. Opo. Oh. May Ticket sinabi, agad, sir. may sinabi pa sa'yo. Ang gusto niyang kunin, pinapili po kung driver's license o yung plaka po. Pinili ko po yung plaka kasi kailangan ko sa trabaho yung driver's license. Hindi, ganito. Nakikita ko na ang punto May katwiran ka dito. Panalam, yung enforcer na humuli sa'yo, talagang kasama yan sa hindi marunong. Bakit yung driving kaya ako mas naniniwala. Tapos yung pinapili ka, lisensya o plaka. Opo, sir. O, mali ang enforcer. Brother, ano ba ang dala mo? Motorsikla? Opo. Ay, bakit may check dito? Failure to wear the prescribed seatbelt. Ay, hindi natasar ka sa amin. Ito kasi ako sa amin. Pero may check. Kung
Oh. Nag-seatbelt ka na rin. Oh, may check yung seatbelt. Di bale. Mamalasin ito kay Asik Lakanilaw. Kasi mas kapani-paniwala itong, hindi ako bias ha, para sa kalaman ng ating mga Echenican driving an unregistered vehicle. Tapos nag-note, not carried ORCR. Hindi ganon. Nuhulaan niya, tapos may check dito, failure to wear the prescribed seatbelt. Ay, andala niya, motorsiklo. Sige, magkikita tayo at sasampunin natin yung enforcer ng Laguna. Absent ka sa trabaho ngayon. Absent po, sir. Magkano sweldo mo? Bali, 895 po. 895. O sige, 900. Tapos pag nagkita tayo, absent ka ulit, di ba? 1,800. Tama? Sige. Huwag na maingit dito ha. Sino yung kasama mo? Girlfriend, Mrs.? Asawa ko, pinaluwas ko po nung... Bakit wala siyang tiwala sa'yo? Ikaw Bakit? By the way, sabi ni Brother Matt, lobat na yung ating cellphone. Sa ating mga kababayan, maraming salamat po sa inyong suporta at pakikisa sa ating advokasya. Basta po tama, kampi-kampi tayo. At sa mga kababayan natin, Visayas and Mindanao, wala po kaming pinipili. Kung ikaw ay taga Cebu, taga Leyte, mali ang huli sa'yo ng LTO, ang multa 5,000, 10,000, pupunta kami dyan. Dahil nga, Brother Carlo, mas madali siguro kung magpadala tayo ng 5,000 piso na pangmulta. Pero hindi yun ang pinag-uusapan dito. Kailangan harap-harapan na imbestiga natin kaharap ang pulis o ang enforcer ng LTO para may pakita natin yung mali at yung tama na dapat nilang ginagawa. Hindi pinag-uusapan dito yung halaga ng multa. Ang gusto po natin supilin at pigilan ang katiwalian at maling pagpapatupad ng batas. Hindi po natin tatantanan ang mga tiwali abusado at hindi alam kung paano ipatupad ng tama ang batas. Yun lamang po. Again, maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. God bless.